I suggested the Xylo eggs. What's that what those are? Welcome back sa bago niyong inaabangan at paboritong podcast, The Bandas Black. Ito, espesyal. Nakita niyo naman, marami tayo ngayon. Pinakaunang episode ng crew episode ng Bandas Black, hatid ng The Get Up Hardware. Maraming salamat nga pala sa mga sponsor natin dyan. Dr. Inc., Large Mill Company, Daily Grind, Radio High, at iba pa. Di na natin ito papatagalin pa. Kasama natin ngayon ang buong crew ng UTX Unorthodox Boys. Yeah. Yes sir, yes sir. Yeah, kamusta kayo lahat? Kamusta kayo, men? Yun, doing good naman lahat. Medyo busy lang ngayon, pero still, hindi naman nawawala. Okay. UTX is crew siya sa bandang Makati talaga. Makati QC mostly. Manila, yun. Oh, iba-iba din kasi ano talaga siya yung UTX Makati talaga eh. Doon siya nagsimula. So, bago ang lahat, pakilala kayo isa-isa kung sino-sino yung kasama natin ngayon gabi. Yo, ako nga pala si Blight. Ako nga pala si Goyo. Ako nga pala si Blacko. Ako nga pala si Ajax. Yodu. Ako nga pala si Fongs. Such. Ako nga pala si Lash. Jayer. Lais. Ski! Grab, you know? Yeah. UTX, isa sa mga hard hitter sa Metro Manila. Mostly streets talaga dating nila eh. Naimbitahan natin sila dito. Thankful dahil nasagot nila yung imbitasyon natin sa kanila at tinanggap nila. Maraming salamat sa inyo, tol. Maraming salamat. Yes, sir. Maraming salamat. Pleasure, tol. Salamat sa inyo, Meniski, sa inyo lahat. Sasabihin ko ng mga next generation natin, di ba? Sila yung mga, kumbaga, sa tinatawag ng mga Gen Z or something, mga basta, sila yung magtutuloy ng mga bandal dito. So, sana magtuloy-tuloy yung mga ginagawa nyo, tol. Huwag kayong titigil. Yes, sir. Lagi naman. Mga balagbag sila, tol. Balagbag. Sa mga dating. Yeah. So, tol, share mo ba kung paano nagsimula yung UTX? Or... Nagsimula talaga kami. Base kami sa Makati. Tapos, nagsimula kami. Magkakasama kami sa isang lugar sa Makati. Ano talaga yan? Isang barangay sa Makati. Bali, may buburahin talaga kaming mga dumi sa Makati. Sa isang barangay sa Makati. Binura namin yung mga maduduming sulat, gano'n. Kami gumawa nung iba, di ba, men? Mga sulat doon, tol. Yun, men, yung mga pinaburang sulat natin, men, di ba? Ayun yung kami nagsulat, tol, tas sa inyo yung men, sa inyo pinayos kasi kayo taga doon malapit. Kasi iba-ibang part din kami ng Makati. Parang sa Makati, parang maraming mga bandal, tapos, kayo nag-start ng bandal na yon and then sila yung tumrabaho. Kumbaga sila yung naputukan. Sila yung nasisi. Kasi kayo yung doon nakatira. Kumbaga, so nahuli ba kayo nag-graffiti or paano nalaman na kayo yung mga nagsusulat doon? Hindi, kumbaga, nag-volunteer na lang din kami na para maging malinis yung community, ganun. Kasi parang damay-damay tapos so nag-volunteer kami para linisin talaga yung buong dumi sa barangay. Kaya kami nabuo. Tapos ang ulit pa nun, yung pinturang gagamitin namin dun sa buong barangay, natapon namin sa isang intersection. Tapos si Kagawad, nakatingin, tapos nakita niya, natapon. So, ang denial na, ito po yung gagamitin sa pagbura ng
buong barangay. Ayun, doon dahil doon, ayun yan. Tapos hassle, tumapon. Hindi kumalat yun kasi Isang timba siya. Isang timba, latex na kulay puti. Tapos, ayun, madumi sa ano. Tapos nilinis naman namin. Kumbaga, alam din na kagawad na lilinisin namin yung mga bura. Ay, hindi ko alam kung alam niya na ganun ang purpose namin. Pero, lilinisin talaga namin yung ano. So, paano kayo nagkakilala nun? So, teka. Nung day na yon is, eto na yung lahat. Okay, sige. Dalawang batch yung ano. Merong dalawang batch ng unorthodox. Kasi yung kinukwento ni Ski, kanina, na may nangyaring buran, gano'n. Ibang crew pa ako. Yung iba dito, mga kakrew ko na sila dati. May Young Street Bomber, shoutout kay Skim, shoutout kay Jael, tsaka sa mga dating crew namin dyan. Yun, ayun talaga yung crew namin, YSB. Tapos ayun nga, nabandalan namin yung lugar nila Ski. Nangyari, may trap house kami sa Makati. Parang tambayan namin, nung crew namin na yun, tapos ibang tropa. Bumawi sila Ski sa amin, tinaga nila ng UTX yung trap house namin. As in, sa may pinto yun sa may pinto mismo. Although tayo din naman magkakasama na talaga, di ba? Pero yun nga, syempre, may kanya-kanyang bilog kami ng mga oras niya. Pero hindi, tsaka lang din siya eh. Parang, alam mo pagbata naman, di ba, tampuhan, parang gano'n. Nung nagsimula, nagsama kami sa event, walang pisikalan na nangyayari, pero nag-aaway kami sa kalye. Yun, nagpapatungan kami ng gawa at that time. Hanggang sa nagkaroon na rin ng kanya-kanyang priorities kasi kaya nawala yung crew namin na yun, yung YSB, yung iba. Nagkapamilya na, yung iba nag-focus sa trabaho. Oo, tama. Sa nangyari, sa akin personally, nawala ako noon. Siguro 2018, 2019 yun, Ski. Oo, tama. Yun, yung mga panahon na yun, kaputukan pa, gumagumi pa lang din ako noon. Atoys pa ako sa bombings noon. Talagang hindi ko pa alam. Si Ski, ayun, saan niya ko nakita yung para mga letters dati. Kasi magkaklase kami way back sa PO. Ayun, gagi, di ba? Yes, sir. First year high school. Magkaklase tayo. Lahat kami magkakabatch lang ng high school, kaya ayun, aside from magkalugar, magkakaschool. Bali, tayo magkaklase? Si Tin. Ayun pala, shoutout kay Tin. Wala siya ngayon eh. Pero ayun nga, bali kami yung tatlong magkaklase. Tata tayo nun, di ba? Tapos yung ibang batch 1 ng UTX, kabilang section namin. Basta lang kami nun. Kasi sa school, nagkakasama yung mga makukulit, yung mga magugulo. Oo, kulit ng first year high school natin. Siyempre nun, high school, di ba? After school, may mga trip-tripan sa labas. Ayun. Hindi, tsaka halo-halo din talaga eh, no? Yung mga circle-circle lang din namin nun. Tapos ayun, after ko matigil nun, kasi way back 2019, na-video ako nagbabandals, pinost ako sa Facebook. Gagi, yun na nag-viral, no? Simtol. Yung nag-viral siya dati, hindi ko pa nga alam yung graffiti scene nun eh. Kumbaga, wala pa akong ganun kagamay. Talagang nagsimula lang ako, trip ko lang siya. Takot ako. Makati, sa may Kalayaan lang, kabaan ng Kalayaan. Yun. So yun, nag-viral siya sa Facebook dati. Takot ako kasi baka napin ako ganun kasi hindi ko pa naman alam yung mga na yun eh. So after nun, wala ako. Focus ako sa ibang bagay. Then si Ski at si Tane, sila talaga yung kumila sa akin pabalik ulit sa graph scene. Tapos after nun, nung nakakasulat-sulat na kami ulit, nagsimula na yung mga yayaan namin. Oo, no? To be continue na, no? So, tatlo kayo, si Ski, si Tane, sa ikaw. Ang parang dun nagsimula yung UTX. Hindi, yung siguro yung 18 na UTX, batch 2. Batch 2. Sa totoo nga lang, madami pang iba eh, no? Sa school, di ba? Di sa school talaga. Sa school talaga siya bali. So talagang magkakabatch talaga kayo. Like, ayun din ang kagandahan pag sa mga magkakakro, no? Kumbaga kasi pag may mga matatanda, parang may mga ilangan eh. Ilangan dating, alam mo yun. Pag may mga parang magiging boss, parang, alam mo yun. Depende. Depende rin, sa diba? atin, hindi gano'n, no? UTX call, Parang, kasi ako, pang-balance rin ako minsan. Maraming bagay na may totally talaga yung matanda sa kanila dito eh. Kumbaga, kagaya na nagkaroon ng shit na kumbaga, ako lang nagbabalanse sa kanila. Yung yun, maganda yun. Tsaka yun, meron talagang hindi ko sila tinotolerate na maging sila. Yung bold talaga. Talaga ko. Yun. Tsaka kung walang mga matatanda na nag-manage that time, bawal ang UTX. Kasi meron talagang isang tumayong matanda eh. Yun. Shoutout sa kanya ngayon, kilala niya kung sino siya. Siya talaga nag-establish na ito. Si Alibata. Yun, big shoutout kay Alibata. Yeah, siya talaga nag-establish na itong UTX, saan niya nang galing to. So si Alibata talaga. Yes, pinaka-ulo. Yeah.
Eto, sino makakasagot? Ano ba talaga ang UTX para sa inyo? Gusto namin malaman, ano yung UTX unorthodox? UTX unorthodox. Ano talaga siya eh, kumbaga creative yung mga ginagawa namin, tapos ano nga ba? Same passion, yun, iba't ibang aura, iba't ibang style. Yun, iba't ibang aura, iba't ibang style, iba't ibang elemento, syempre, kasi since may nagra-rap sa amin, yung iba marunong mag-digital Elemento. Iba, ano ba, lifestyle lang. So, kumbaga, balance lang kami sa lahat. And, gano'n. Tsaka, ano to, parang, siya na din yung naging namin, source of happiness that time, nung mga panahon na lack of everything ka, boring ka, gano'n. Kasi pandemic yun eh, after pandemic eh. Kumbaga, nangangati kamay mo eh. Tara, sama ka sa amin, trip tayo. Mahuli isa, huli tayo lahat. Kailan ba to? Anong time yung parang sobrang rat-rat kayo, balagbagan? Kasi may nakikita ako along Hilpuyat yata yun, may mga parang sa taas ng bubong, heaven spots. Yeah. Makikwento nyo yun sa amin yun, yung like, Bendia. Yeah, that's Bendia. Ilang kayo nun? Sino gumawa nun? Ilang ba tayo nun? Actually, may first day yun eh. Kapadaan kami, sino tayo nun, Tot? Yung bike trip tayo. Bike. Bike trip ata kami ni Caps. Si Grab, kasama si Grab. Yun, 4 kami na nag-bike trip kami. Random lang, no? Bike, tsaka fixie sila. Sa tamang cruise around mga ate kami, naghahanap kami ng pwedeng doon. Basta padaan kami doon, merong malaking tarpaulin doon. May kahoy sa paligid. Tapos may mga basura sa ilalim niya. Nakita namin parang trip to pwede to shoot to. Yun, nilapitan namin siya, sinubukan namin kumatok. Kasi usually naman, pag kaya namin idaan sa paalam, dinadaan namin sa likod para wala sabit, nakagawa tayo ng maayos. So yun, pinaalam namin siya noon. Pumayag naman yung may-ari. So, ginawa na namin. Ginagawa namin siya nila skid at time. Kasi yung gamit namin noon, pang trip lang talaga. Ilan dala natin no? Parang 4 lang, no? Kulang eh, oo. Mga ganun lang, 4, 3. Kumbaga, So, ginawa namin siya, throw up lang, parang claim lang namin na para may gawa na kami doon, gano'n. Kumbaga, palatandaan namin siya, gano'n. So yun, after nun, yun sa inyo na, binalikan niyo siya, men. Hindi, actually, pinaalam natin yun, hindi naman natin... Oo. Paalam talaga siya. Kumbaga, ganun kasi kami sa kung sa, kumbaga, respeto pa din sa mga pader, di ba? Kung pwede namang ipaalam, at nandun yung may-ari, o yun. Kumbaga, solid din kasi yung may-ari nun, sobrang cool lang din. Kumbaga, rin siya, sige, do it, gawin nyo, yung maayos, mga ganun. Siyempre may gusto, no? Tapos tinatanong niya pa ata kung may bayad ba? Mga ganun, no? May bayad ba? Pero hindi, libre lang yan, di ba? Kinabukasan lang din. Kinabukasan lang din. Kasi ang ginawa natin time na yun, kulang nga tayo sa gamit, kaya binalikan natin kinabukasan. So, 2 araw nyo ginawa yun. Kasi noong unang araw, trip lang, nakita nyo lang. Oo, tapos kulang sa gamit. Wala talagang material. And then, nakausap nyo yung may-ari na babalikan nyo bukas para mas maayos. Oo, tama na. Mostly, streets talaga ginagawa nyo eh. Kasi nakikita ko individually, especially ikaw, Ski. Tapos, puro throw up lang talaga. Bira lang kayo gumawa ng mga piece, no? peace band. Puro Pure bundle. pure banda lang talaga itong crew na to eh. Pag komportable, Pag yung libreng oras sa lahat, kunyari may okasyon, gano'n, tapos may napaalam na spot na talagang pwede ka mag-production. Siguro yun, nagtatake credit din kami doon. Yung iba nag-i-sketch, bumibili ng iba't ibang kulay, mga gano'n. Kumbaga, di lang din talaga natin sinasagasaan yung mga... Pero, kumbaga, pinapaalam din natin. Kasi, nag-i-skate kami dati. Respeto lang din talaga. Skateboarding kami dati, Manila, Ayala, gano'n. So yun, parang dagdag, syempre, culture na rin ng mga skater. Yung iba, usually, nagigitager din at the same time eh. So yun, nagka-influensya na rin din habang yung tinitrip namin, ginagawa na pala namin siya araw-araw, nagiging lifestyle na siya sa amin. Ayun. Bali lang kayo sa sa UTX. Hindi ko bilang kung ilang kami. Siguro, panggitin mo na lang Ski yung batch 1. Siguro, yung ngayon na lang. Hindi, kung lahat. Lahat to, sige, simula batch 1. Kung bibilangan lang, parang nasa
25 ata tayo may git, 25, ganun. Kumbaga, ang dami. Ayun, majority na sila, Alibata. Sila Jules yun, big shoutout kila Jules. Paano kayo gumagawa ng peace? Ano ba, sama-sama or solo-solo? Ganun? Depende. Usually kasi talaga sa amin, way back, mga 2022, 2023, parang duo-duo yung nangyayari. May tandem, parang kami nila, way back, sabay kami, di ba? Kung sino pwede mo makasama na, tara, buong week, trip lang tayo, Vandals. Yun, yung gano'n. Tapos, kasi yun, pag merong spot, kunyari, habang nag-illegals kami, merong spot na may opportunity makagawa, pinapaalam na namin siya. Kanya-kanyang buka na lang kung ano yung gagawin mo doon. Ayun, set namin. Pag okay siya, pag pumayag, approve si may-ari. Call out kami sa GC, gano'n, kanya-kanyang ready. Kasi, pero usually, yung taon na 2022 at 2023 talaga, salpukan talaga yun. Bandals talaga, tool band. Ayun yung mga panahon na yung kainitan din talaga eh. Parang after ng pandemic yun doon na ayun na yung time na parang mag-start ulit di ba? Kasi pandemic, ang hirap lumabas ang hirap gumawa. Konti na nakakagawa pero props sa mga gumagawa ng pandemic. Solid yun. Yung mga araw na yun. Pero nung 2022, 2023, kumbaga rat race ulit masasabi ko na ayun na yung time para mag-start ulit. Kung sino yung mauna, siya yung up. Di ba? Isa pa, yung time na yon, anong trip nyo? Gumawa ba kayo ng UTX or yung pinaka-tag name nyo lang? I mean, may mga time ba na nag-uusap-usap na kayo, ngayong gabi, puro UTX lang gagawin natin. Crew lang, crew. Okay, pastor, throw up, tags, puro UTX lang. Sa amin, hindi. Kasi pag gumagawa kami, sinasama rin talaga namin yun eh. Kumbaga sabay na talaga. Kunwari may spot na maganda, buuin natin to, unorthodox, buuin, mga ganon. Tapos pag mga saktuhan lang, UTX lang, mga ganon, 3 letters lang. Tapos sabay talaga siya. Wala siya yung isang UTX lang, wala. Ay naman di ba? Ay di talaga nakaano din eh. Ganun nakaraan yung kayo, di ba? Tot, yung gumawa kayo. Tawag dito, puro buster nyo lang din yan, ilang ginawa nyo yung buster, tapos buo. Pero pag-usapan yun, tol. Yung buster, di ka pa kasi noon pre, parang hindi pa tayo gano'n ulit ka-interact na parang busy ka pa that time, man, di ba? Yun. Tapos, yung skeno, nag-ambagan sa tambayan natin dati, nag-ambagan para makabili ng roller. Tapos yung extender namin yun, nawala na siya ngayon eh. Sino nakawala na, shoutout sa Lagi kasi si Tane, nagtitinda ng siomay dun sa barangay nila. Si Tane. Naka-duty siya, nagtitinda siya ng siomay. Tapos, nandun sa gilid ng, may kasama dalawang latex, pre. Oo. Sa gilid ng cart. Siguro sa sobrang busy niya. Sila ng family nila o yung family ng tropa sa gilid ng cart ng siomay niya. Iwan niya dun. Sila dun eh. Tapos ayun, nagkaroon ng ambagan that time, bumili ng latex, tapos kami nun, crew talaga. Bumababa kami nun, 10 kami, 12. Parang ngayong araw, bahala na, kasi parang noon nagsimula kami magpa-boost talaga ng crew nun. Libre pa yung carousel no? Oo. Yun, ganda din libre talaga pa yung carousel sa trip namin nun, back and forth. Laro sa carousel, solid nyo. Yun, mamaya kakwento namin yun kung ano yung nangyari sa amin sa Muñoz, tol. Sa Muñoz, sa Balintawak yun din, tama. Yun, mamaya. So yun, sunod-sunod din. Sobrang daming buster sa binaba namin ng Valenzuela, Caloocan, MCU, QC. Yun, siguro yung pinaka-solid na nagawa namin. Siguro yung sa akin na may kasama akong ka-crew na talagang big banger. Yung sa Q-Up, yung light blue tayo nila race. Yun sa tingin ko yun, men. Big banger, tol. Kasi yung gawa namin nun parang sa kalahating malaking bus, tol, men. Diba, 4 lang kami nun. Tapos ang makulit pa nun, naiwan namin yung latex namin. Kaya yung pinag-ambagan namin. Napaalam din natin yung sa caretaker, di ba? Binalikan din namin yung latex namin nun. Tapos, ayun, pinakuha namin sa isang rider din. Suyo kami ng tropa. Solid din yung tropa. Tinulungan niya kami nun. Kasi syempre, sayang din yun. Lainan eh. May latex sa bitbit natin nun. Pero ang kulit yun no? Napaalam natin siya sa caretaker. Tama ba?
Laki ng spot na yun, no? Ang kulit na habang gumagawa tayo dun, no? Nainitan na ako, nagbubad ako. Nakabaksel na lang ako. Ano yun, tanghali? Hindi, gabi siya, gabi. Tapos inabot kami ng umaga. Diliwanag na kami. Ilan kayo nun? Ilan ba tayo nun? Apat? Si Reyes, ako, si Ski. Yun, apat kami noon, si Lash, si Reyes, si Ski, tsaka ako. Ano kami, trip bundles lang kami ng mga oras na yun. Talagang gana trip lang kami. Pag may mga ganon, pag may gumagawa kayo ng mga buster or may mga mission kayo, nag-aambagan kayo or may mga time ba na, may mga moment ba na mga rocking kayo? Rocking moments. Makapag-share ba kayo mga rocking moments? Yeah. All the time, Nico. Yo. Hindi ako yung nakikita sa mga camera nyo. Tignan mo, kanina na. Ito lang yung masasabi namin. Ngayon, nililit na. Ski, when it comes to gamit, pag meron yung isa, do it. Tara, gamitin natin yung gamit mo. Kung wala ka, gamitin natin yung gamit ko. Give and take lang kami, tol. Tsaka, meron naman mabisang sourcing sa Makati. Kaso, yun nga, medyo mahirap na din makakuha doon ngayon. Kaya, mostly, ambagan na lang kami. Lupit din nun, no? Kasama talaga sa game rocking eh. Para mostly naman ng mga tagger. Tatanungin ako, pinakamalakas kumawat. Ano, masasabi mo dyan? Ayaw. Pero pagdating sa mga ganun, ang random lang naman, kumbaga. Sa akin, siguro ito na lang yung masasabi ko na best memories namin sa ganung bagay. Siguro sa akin, personally, best moment ko, yung nangyari sa amin ni Lash, tol. Si Lash, pagkwentuhin mo kasi masaya yun eh. Si Lash. Yung yung sa Q-Hub, tol, yung sa Q-Hub. Yung sa Q-Hub, ganito kasi yung nangyari sa Q-Hub, tol. Naglalakad kami noon. Mag-remain tayo noon, tol. Ano yun, patulog na kami, tapos nag-aya ako madaling araw, mga alas 12. Sabi ko, tol. Na siya noon, tapos grubaso na natin. Ayun na, nasa QC na kami sa Q-Hub. Kademonyo pa. Yun, inaya ako si Lash. Nung mga oras na yun, one call away ko pa ito. Talagang pag may spot kami, babayin natin agad yan. Yun, biyahe kami pa Q-Hub, tapos, ayun, kumain na tayo 7-Eleven doon na yun. Nagbayad kami nun ha, nagbayad kami doon. Tapos, nung nandun na kami, tapos bigla kaming pinasok mo para natin. Nagduduto na siya noon, nagduduto si Lash noon kasi syempre may bitbit kami mga lata, may bitbit kami mga kung ano sa balon. Sabi niya noon, gagi men, parang ang daming pulis sa labas ha. Ganto kasi yan lately, parang dumuwit na kami doon. Simple, may nangyari na duwit doon sa 7-Eleven na yun eh. Syempre, surviving kami ng mga oras. Tapos medyo madaming tropa kami noon, kami, trip kami. So yun, na-tsempuan na, bumalik kami doon. May pera kami, kumain kami. Tapos habang kumakain kami noon, tol, hindi pa malamig yung giniling na binili ko noon. Tapos bigla na kaming hinold kami noon. Tapos may lumapit na dalawang pulis sa akin. Siya lang talaga yung doon. Yung siya hindi na target. Pulis yun pumasok pala. Hindi siya pulis eh. Tumawag una yung pumasok. Yung parang nagbabantay lang sa labas. Parang sponsor, ganun. Sabay tumawag na sila ng pulis noon. Ayun. Pero natunugan nyo na may mga pumasok, di ba? Ako, nakaramdam na ako dun kasi tumitingin sa akin, parang ganun. Tapos, mabilis yung pangyayari, pulis na yung nakita nyo. Oo. Hindi, tumawag sila ng pulis. Ano yun eh? Ayun nga, pinapalamig ko pa yung pagkain ko. Pasubo pa lang ako ng FT ko nun, nawakan na ako ng pulis. Lalabas na sana rin kami nun. Ano na kami nun? Nung palabas na kami, pumasok pa talaga sila, tapos sinold kami, ayun. Sinawakan na yung bungad ng pulis sa akin. Parang tinawag kayo sa amin eh, may report kayo. Yung, kumbaga yung report na yun, yung nangyari na nakaraan. Tapos, syempre, sino ba naman para umamin ka agad, di ba? Nagalit ako, tol, nagalit ako. Sabi ko pa sa polis, ba't niyo ako pinagbibintangan, sir? Kumakain ako, nagbayad ako, kumain ako. Tapos, hanggang sa, parang hindi rin na sure ng silup na tama siya, pinasok niya ako sa loob, tol. Pinasok niya ako sa loob. So, pasok doon, nire-review namin yung CCTV. Sa pan-reviewing ng CCTV, tol, hindi ako yung unang lumabas na dumuit, tol. Ibang tropa. Tapos sinisisi sa akin.
Parang, ikaw to, tignan mo, pag kasing katawan kasi kami yung tropa, di ko na mapanggitin kung sino yung tropang yun. Yun, sinisisi ako doon. Parang nagkaroon ako ng opportunity na itangge. Parang, hindi ako yan, wala kang tattoo yan, no? Tignan mo, mas ano yan sa akin. So, nagbaang-maangan ako, tol. Tapos tinatanong niya, sino yan? Kasama mo yan eh, sino yan? Ginagano niya ako. So, Kasi syempre. nga, may previous na kayong ano doon, pangyayaring ginawa doon. Kami, di ba? Kayo, nakita na kayo sa... So, yung time na yon pinasok ka sa ano, di ba? Sa loob. Tapos, nag-review ka ng CCTV. Yung tinutukoy nila, hindi kayo, syempre. O, tapos, okay. I mean, syempre, itatagos mo eh. Oo. Pero may mga nakunang ka na nandun din. So, ayun, pinapaturo sa akin yung tropa sino yun. So, syempre, ako naman, buo ka na lang, wala nang ano dun eh. Kailangan mo na lang talagang sagipin yung gabing yun. Tapos di mo naman pwede i-snitch yung tropa mo, tol. Gagawin mo lahat ng paraan para masagip mo yun. So, noong mga oras na yun, talaga sabi ko nun, galing ako art exhibit. Nagka-graffiti ako eh. Tapos ito yung mga gawa ko, pinakita ko yung gawa ko. So, ito may mga pintura ako, men. Tapos sabi niya sa akin, parang hindi, mga kasama mo lang yan eh. Kayo lang yan eh. Sabi ko, yun nga, nilaban ko pa rin. Galing ako art exhibit ko po, pinagbibintangan. Hanggang sa basag trip lang, may huling footage, pinakita ako na yun. Ako na yun, pre, sa... Ako naman doon, pinagkakamalan ako, gano'n. Tapos, kumbaga may parehong sombrero, gano'n. May parehong sombrero. Isang tumuwi sa CCTV na nakita, yung sombrero nun, suot niya. Oo, kumbaga, tapos pareho din kami maputi, gano'n. Yan, si Ajax yun. Doon na tinuro eh, no? Tapos, ayun, nangyari nun, wala na kaming choice eh. Nakita ako, sa huling video, kumuha ako ng isang alak mabisang alak. Kumuha ako ng alak nun. Tapos, nakita lang doon na kumuha ako. Tapos, naglaan ako, pagtalikod ko, wala na. Iwan ka talaga! So, yung siluk nun, sabi niya, parang, galing mo din hindi nakita ang inano mo Tapos ako, nilabang ko pa ulit. Tinatagos ko pa rin, sabi ko, di ba nga, hindi mo nakita ang ilusot ko, parang binaba ko lang yun dun kasi di ko bibilin eh. Pinilit mo pa yung gusto mo, Pinilit ko pa rin, tol. Problema, yung sapatos na suot ko sa CCTV, suot ko din nung araw na yun, no? Wala, ayun na. Wala ka na magagawa. Tol. Buti hindi ka rin kinakabahan sa pulis pagsalita, ganun. Noong mga oras kasi na yun, tol. 17 pa lang ako noong mga oras na yun, minor pa ako. Bakit minor ka, lakas ng Oo, Muslim. Tapos, wala. No choice kami. May 2,000 ako sa wallet noon. Tapos si Lash, meron siyang parang 500 something yun, no, tol? Tapos dumating yung airpod ko, pre. Dumating airpod ko noon, pre, di ba? Yun, ang gusto mangyari ng police, bayaran namin ng times 10. Siyempre, tayo na, geto-geto lang naman din kami. Wala naman, siyempre, surviving lang din kami that time. Nangyari nun, nakipagbukuhan ako, parang sabi ng polis, pag di nyo ito binayaran, makukulong magulang nyo. Yung ganun. Parang nanin yung polis kasi tayo na sabi ko nun, sige, bahala kayo, kulong yung airmat ko. Parang ginanong ko yung polis that time, so parang sabi niya, makulit. Makulit ka din, ayaw mo talagang hanggang sa bandang dulo. Tapos, syempre, gusto mangyari nun, parang ako na inaako ko na lahat. Inaako ko kasi gusto nilang mangyari nun, dalawa kaming mauhold, gano'n, parang, palipas oras muna sa kanila. So, yun, inakuha ko lahat, sabi ko, hindi kasama yung kasama ko. Ayun na yun nga, yung kay Lash. So, may nangyari pang usapan, gano'n, iwan gamit. Ayun, iniwan ko lang isang tote bag ko, tapos iniwan namin yung gamit. Survive lang ulit. Para may usapan doon na babalik kami, gano'n, tapos may sulatan, gano'n. Kasi mag-asa ngayon, wala na. Wala na. Kumbaga, inayaan na lang talaga nila. Ganun yung nangyari. Malas. Okay, tangin na. Pero bakit mo nga ba ginawa yun? Hindi. Wala, pan-trip ko lang din yung pera ko noon kasi minsan, yung mga naduduwit namin, gano'n, pinag-PSG lang din namin eh, syempre. Hindi ka naman ganun kayaman para yung ganitong trip, di ba? Yeah. Kailangan mo din gumeto. Ito yun. Rated PG rin yung natin ngayon podcast. Sa inyo, mga nanonood, huwag nyo silang gagayahin. Sila lang nakakagawa ng mga professional sila, men. Kumbaga, kahit may mga ganong pangyayari, pa din eh. May magandang
may maganda pa ding kaming nilalabas. Kumbaga, So, yung mga celebration natin sa amin, ginagawa sa mga komunidad negosyo ba? na, akala mo hardware na sila, supplier na ng art supplies. O, inang kakapal ng mukha eh. Kaya nga, kumbaga, may maganda rin naman kami dinudulot, kumbaga, sa celebration namin, kumbaga. Kasi may mga, ano nga ba? Kasi may mga ano din tayo, di ba? Sa mga pader, no? Yeah. Di, tsaka ang kulit natin sa no? Kunyari, Kalawakan, buong Maynila, di ba? Kumbaga, parang nakikita tayong gumagawa ng mga kumukulay. Minsan nga, may nagtatanong. Totoo yun. Kaya rin na-recognize namin kayo as active crew. Talagang active hanggang ngayon. Sana huwag kayong tumigil kasi sa akin as a observer, mas malakas makatama sa akin yung mga vandal kaysa sa mga graffiti na malilinis, maraming kulay. Iba yung effort kasi. Kasi 'di ba? Kasi nararanasan ko din yon, na parang iba yung ginagawa niyo Kumbaga, may thrill. Kasi pag may yung mga gumagawa ng graffiti, mga piece. Sa vandals ka lang makakaranas paputukan ng baril habang naglalakad. Yeah, mamaya pag-uusapan natin yon. Sa pagbabalik ng magbe-break muna tayo. Okay, break time muna tayo. Yeah. Pwede na mag-inom! Yeah! Pwede na mag-inom! Kasama natin UTX Boys, first ever podcast. Tuloy tayo, tol. Dito ako. So, mga tol, game, mga tol, meron ba makapag-share sa amin, sa mga nanonood ng mga experiences nyo, kasama nyo yung mga crew sa daan, sa streets, na sa tingin nyo, pasok sa core memory nyo as a crew? Yung pinaka-experience ko talaga sa crew na to, yung nahuli kami sa may Itay-Itay, yung gumagawa kami ng pastel. Ayun nga, nahuli. Tapos, ayun, may nahuli sa amin ng dalawa, tapos kami, nakaalis kami noon. Tapos, may ginontak kaming mga writer dito noon, tapos sinundo kami. Ganun. Nilayo kami sa spot na yun, para hindi rin kami mahuli. Tapos, na yun. Tapos shoutout sa nila. Dito yun. Oo, dito yun. Sa Taytay. Mga malalakas yun. Tapos Salamat sa kanila, salamat. kung pauwi na kami, ayun pagwada na kami dun Tapos, nag-paint pa kami doon. Tapos, ayun, nagkahulihan uli. Ganun. Nahuli ulit. Oo, Hassle. Ito yung makulit doon. Kasi nga, nahuli yung dalawang tropang UTX dito sa Taytay. Sinundo sila ng dalawa. After nun, bumiyaya namin pa Makati. Sobrang dami namin dalang gamit noon, men. Di ba? May latex kami noon, may cans. Ayun pa rin yung gabi na yun. Yeah, men. Isang gabi lang. Madaling araw na to. Madaling araw na siya. UV na kami pa Makati. Tapos, sa labasan nila Blanco, may spot, men. May spot doon. Parang siya, wall na yero, no? Yeah, yun, yero. Tapos gumawa kami lahat. Feel free. May dumang tanod. Tapos sabi namin sa tanod, nakapaalam to, parang di naman bastos yung gagawin namin Umayag yung may-ari dito. Ang ganoon, binawalan din namin. Tapos, kala namin safe na. Kasi dito, sabi gumawa. Kaso yung daan namin pa uwi, papapadaan kami sa barangay. Sa barangay hall mismo, dadaanan namin. So, yun, parang, inabangan na lang nila kami doon, dumaan. Yun, pagdaan namin doon, may nagtatawiran na. Galing silang kami ng kalsada, tapos kami nasabi ng kalsada. Katabi ko si Lash. Dalawa kami na uuna. Sabi ko, pre, tatakbo tayo. Kasi di naman kami tatakbo kung alam namin kayang daanin lang sa gangsteran lang, ganun. Nangyari nun. Yun lang
Ay na. Yun, patawid na yung mga tanod sa amin. Tatakmain kami. Sabi ko, Mick, takbo. Hindi siya tumakbo. Nagpaiwan siya doon. Ako lang nakatakbo sa aming lahat. Lahat sila nahuli, lahat sila nasa barangay na. Kaso, iniisip ko noon, may gamit ako eh. Sayang yung gamit ko. Ayaw magpahuli ng gamit. Mahuli na ako, wag lang yung gamit. Ginawa ko, may bakery sa labasan. Pinakiusap ko yung gamit ko doon, iwan doon. Tapos nung naiwan ko na yung gamit ko, nagpahuli na ako sa barangay, sumama na ako sa kanila. Safe. Buti yun, talagang safety yung... at the end of the day, it is what it is pa rin eh. Salpok pa rin kung saan kami abutin nun. Yan talaga, kasama sa paglaki, kumbaga eh. Kailangan matalisod ka eh. Lagi nakita ko nga yung kinumpis nilang gamit na sa atin, pinampintura nila dun sa barangay nila eh. Di ba? Nakatulong pa sa kanila. Bago pa yung mga latex nyo. Sila gumamit. Nung binasteran namin yung ilog sa Guadalupe. Tawag dito. Doon kami dumaan sa may barangka. Sa may barangka kami dumaan. Sa may likod nun. Tapos ginawa namin, tinawid namin yan. Naka-short lang kami lahat. Nilangay natin. Mismo, pare. Gagi ang kulit. Maalon, may dumadaan panroro, pare. Hindi ang kulit din nung Basa yung short namin. Pagdating namin dun sa spot, basa yung short namin lahat. Hindi, ang kulit din kasi ng spot na yun. Bali, Pasig River siya, tas ilog. Tinawid namin yung gitna, tas nakaano lang kami. Oo, ganun. Kumbaga, lahat ng katawan namin lubog na. Oo. Tapos pagdating namin sa spot, basa na kami, ganun. Ayun. Bitbit namin yung pintura dun sa mismong... Habang naglalakad kami dun sa may tubig, sa may likod kami dumaan eh. Sa may barangka nga dun. Tapos pagkatapos na nakakuha pa ako ng nun. Ng The North Face na bag. The North Face na na parang pambundok siya. Maraming pwedeng ilagay na lata, ganon. Doon lang sa mismong barangka. Yung pagka... Nanunggit ka? Hindi, nakita ko lang siya doon sa may upuan. Nagbibihis na ako. Sinunggit mo yun, sinunggit mo yun. Nagsasapatos na ako nun. Sa akin naman yung lahat nilagay yung gamit ko. Sa akin naman yung Nag-trekking kayo dun. Makadaanan talaga kayo, tumawid kayo. Marami kayo nun. Sila. Kulit pa nun, no? Parang high tide ba nun? Kasi yun, nung umaga, yun tol, parang double kill nga kami nun eh. Kasi nung kinagabihan, galing tayong Valenzuela tol, nagbaster tayo ng UTX sa may MCU. Naalala niyo yun tol, yung kulay blue. Yun men, nagbaster kami doon, tapos kinabukasan, madaling araw, pumadaan kami ni Ski. Pauwi na tayo. Pauwi na kami sa EDSA, sabi namin, kailangan pa natin gumawa ng yung talagang makukuha ng crowd, men, yung talagang walang ibang pwedeng maagawa, kumbaga, kami lang yung virgin sa spot na to, tas wala nang next. Wala nang susunod dito, kasi, men, bahala kayo din, lub-lub kayo, kaya nyo. Tas, diba, men, yung mga ganun bagay. Mga ganung spot, sarap sa feeling nyo kayo, Mga virgin nun, tapos, mahirap gawan. Kung may gagawa man, kailangan, ranasin muna nila yung ginawa niya, di ba? Oo, yung iba doon, hindi nila malalaman kung paano namin dinaanan yun eh. Paano namin siya binaba. Yung kami noon, nasa 8 kami noon siya, pero ang lumusong lang 3. Yung iba, lookout lang talaga sa mga dadaanan. Nag-aabot ng mga gamit. Tapos talagang mabilis ang lang, kung ano yung makita namin resources doon. Talagang amoy ilog kami pagbangon namin nun Amoy kanal kayo, okay na. So, kanya-kanya linis, bandas ulit. Mapango pa din. Swag pa rin, syempre. Kung inaabot tayo ito, parang majority kasi, natapusin muna natin yung parang majority kasi ng gawa. Magkakasama kami or mostly kasama si Ski, mostly kasama ako. Kasi yung mga time na yun ay hindi yung parang nagpapa-boom kami sa scene eh. Parang inahabol namin yung parin drive ng career namin dito. Talagang binabalik namin yung flames sa amin, gano'n. So, sa sobrang dami nang nangyari sa inyo, hindi nyo alam kung sino. Hindi ko na malala kung sino yung mga kasama. Ayun yung pinaka-the best thing as a crew para sa akin. Dahil
sa sobrang saya ng mga nangyayari or unforgettable, hindi na namamalayan, marami ng Naganap, nangyari. na pinagdaanan nyo. Kasi yun yung mas magpapatibay talaga eh. Di ba? Ayun talaga yung mas magpapatibay sa inyo lahat eh. Kasi kung puro papitik-pitik lang, parang may mga time na, halimbawa magkakakro kayo, tapos bihira lang kayo magkita, ayun yung para magiging way na magkawatak-watak kayo. May mga tatama rin, di ba? Yun. Okay din yung mga ginagawa nyo dahil binibigyan nyo ng mga energy yung isa't isa. Yes, sir. Alam mo yun, guess nyo. Sana, ganun pa rin gawin nyo sa mga isa't isa na parang hindi lang motivate, mas ipupush nyo sila gawin yung gusto nyo, yung vision Maintain, elevate. Oh, kasi ganito nangyayari kaya nandito kayo. Isa lang yung pinaka gusto nyong mangyari sa crew nyo eh. Isa lang yung vision nyo eh. Lahat kayo, ayun yung... Mainit eh. I mean, lahat kayo mainit. Lahat kayo gutom. Ayun yung gusto nyong targetin eh. Kaya nangyayari sa crew nyo, boom. Diba? Nakasalpuhan lang ng enerhiya, tol. Kung negative energy mo sa amin, negative din sasalpok namin sa'yo. Kung sa mga nanonood, hindi naiintindihan yung energy. Kung merong isang negative energy dito, hindi nyo mabubuo yung ginagawa nyo ng perfect. Kailangan talaga, minsan may sabit eh. Kaya yung magpapaganda ng istorya eh, may sabit. Pero kung gusto nyo yung mission nyo ay talagang smooth, di ba? Yeah. Dahil nga nung sabi nung nakaraan natin podcast ni Cool, sumasama lang siya sa mga kagaya niya na gusto rin yung ginagawa niya. I mean, yung target. Yung energy. Yeah, that's it. Tama. So, Si JR, man. May memory tayo sa Guada. Mostly kasi, kaya naaalala ko yung ibang memories. Pattern kasi yung nangyari sa crew eh. Kumbaga, kada month, may maaalala ang trademark eh. Kada isang tao may maaalala ang yung nangyari sa atin, tol eh. Yun, si JR, meron tol, meron kang makakwento, alam ko. Sa Guada kasi yun, inaantay namin si makasakay si Sowet. Ay, nagasan nga ulit si Sowet. Oo, shoutout kay Sowet. Oo, foreign artist siya, no? Shoutout. Oo, si Blanco. Tapos sumama siya sa amin. Nag-aantay kami dun. Nagsusulat-sulat ako sa may... sa mga pate ko doon, tapos bigla na lang akong niyakap ng gwardiya. Buti na lang kasama ko sila Blight, sila Ski. May nilabas sila na natakot yung Joey na binitawan nilang ako bigla na tapos buti na lang naka-alis kami yun, naka-G-code din kami kaagad dun sa location na yun. Ang kulit lang din ng time na yun. Ang kulit din ng mga pangyayari. Kumbaga, po ganun nung karamihan. Para sa akin, di ko makakalimutan mga pangyayari. Yung binubuo pa lang talaga kami, Orthodox, UTX. Yeah. Dati, sa pag-skate talaga, ganun. Yun talaga, mga gawain namin lahat. Skate, tapos bandal, sulat, ganun. Di ko makalimutan pangyayari ng kami, Commonwealth. Kumbaga buo, lahat kompleto lahat ng UTX noon pa, yung mga una pa. 2019, 2018, sa Commonwealth. Kumbaga, lahat kami, magkakasama kami. Then, lately pa yun. Kumbaga, ayun yung mga unang pangyayari na magkakasama kami na talagang nagsusulat kami sa buong Commonwealth. kasi masaya yung kumpleto kayo eh. Hindi lang kahit taglang ginawa niyo, pero kumpleto kayo sa yan, tol. Pero ayun nga, yung una pa lang kami nun, kumbaga, sobrang liliit pa namin. May kasama pa kami mga maliliit, tas matata. Kasi dati nakakasama kita, parang 13 ka pa lang ata nun, tol. O, diba? Tama. Kayo ni na Crazy, shoutout kay Crazy, kung nasa ka man, magpakita ka sa amin. Diba? Tapos yun nga, siguro mga 12 years old ako, 11, yung binubuo pa lang namin yung Orthodox. Yeah. Kami nun, una nag-church pa kami nun, parang worship sa Kiwab. Yeah. Shoutout kay Alibata.
sa mga OG ng UTX, kumbaga, siya yung din doon para sa aming lahat. Yeah. Ayun. Kamusta si Alibata ngayon? Ngayon, nakapokus siya sa club niya ngayon. Kumbaga, ganun pa din ang mga tingin namin sa isa't isa. Yeah. Bilang ko. Gumagabay pa rin siya. O naman. Tumutulong pa rin siya sa mga craft nyo or mga sheet nyo. Basta may sinasalang kami, tapos may nilalapit kaming plano. Kumbaga, lagi lang siya nandyan. Kumbaga, yun talaga. Para sa amin. Yun talaga ang mga kailangan i-look up. Shoutout sa'yo, Alibata. Okay. So, yun tol. Idaan nyo naman kami lahat sa mga nakabip nyo. Kung simulat sa pool, man. Yeah. Ina. Makulit yun, tol. Makulit yun. Okay. Siguro. Sige, share na natin. Total, alam naman ng mga nasa senior, alam ng mga nasa eksena yun. Kahit yung mga nakasalpuan namin nun, hindi nyo may tatanggi yun. Yun, siguro, yun. Sa mga nakasubaybay sa UTX, sa mga talagang nanood sa amin kung paano kami magsimula sa scene. Pinakasalpuan talaga aming crew. Base, Manila base na crew, no? Yun, hindi ko na mapanggitin, shoutout na din sa kanila. Hanggang ngayon, active, tol. Kasi talagang shoutout sa kanila. Kung hindi rin dahil sa kanila, walang apoy. Oo, tol. Sila yung nagbigay ng thrill din, eh. Kumbaga, sige. Kasi majority sa kanila, tol, sila yung mga active bago kami maging active, eh. Diba? Tapos yung may mga ginawa na din sila para sa scene, may ginawa na rin naman doon. Kaso yun, sumasalpok sila sa Siyempre, kami naman, do it lang, tol. Hindi naman para itanggi sa inyo yung trip nyo. Nangyari kasi noon, kwento ko na paano nagsimula yung beat, tol. Kumbaga, kilala naman nila kung sino sila, eh. Kahit yung mga manonood na ito, kilala nyo kung sino alam na nila yun. UTX, tol. Pag sinabing UTX, diba? Alam mo namang hindi para umatras sa beef, tol. Hindi umatras sa ganun bagay. Kasi disrespect sa amin yun, eh. Diba? Kung kung ibibigay mo, babalik namin sa'yo. Hindi mo pakita yung CCTV footage. O yun, sa mga naanood sa CCTV footage, ayun na lang. I-play, no? Yun. So, nagsimula yung beef na yun kasi si Ice, tsaka may isa pa siyang kasama, gumawa sila ng entry dun sa crew na yun. Gumawa sila ng entry. Yung ginawa nila is Buster sa wall sa Mandaluyong. And then, yung Buster na yun is binaboy yun. Hindi ko maalala kung sino yung nag-throwy doon. Basta may nag-throwy sa gitna ng Buster. As apparently, naggagala kami ni Ski that time, nakabike kami dalawa. May dala kami latex. Nadaanan namin yung spot. So naman that time, hindi pa ako ganun ka-knowledgeable sa graffiti. Yung mga rules ko noon, talagang, sige, gawa lang ng gawa. Ginawa ko noon, chinat ko si Ice. Yun, chinat ko si Ice. Sabi ko sa kanya, if pwedeng gawan yung pader. If pwede bang, gawan na namin ng Buster to, ha. Actually, hindi nga, late nga yung paalam ko noon, nagawa na namin bago ko i-chat, eh. Sinoutout pa namin sila, tol. Sinoutout pa namin yung crew nila doon. Tapos, eto, tol, siguro, maririnig na nila yung side ng, na side natin kung ba't nagsimula yung beef. Kasi paniniwala nila iba, eh. Or yung mga buka nung iba, di ba? Tintunin na nangyari, tol, kahit tanongin niya yung mga idol nyo. Ito yung nangyari. So, ayun, ginawa namin ni Ski ng Buster na UTX yung pader na yun. So, time passes, siguro let's say a month, si Lash, hindi pa siya UTX noon, hindi pa siya related sa amin, hindi pa namin siya ilalahalos. Bad trip pa nga kami sa kanya dati, no? Alam niyo yun, pre, di ba? So, yung mga araw na yun, sa boat talaga ako mag-entry nun. Yun, mag-entry siya dun sa crew na yun, men. Tapos kami ni Ski, bad trip kami sa kanya, siyang kulit nga niya, eh. Kulit siya sa scene, tapos makulit siya sa mga spot noon. Yun, ganun talaga yung ulan. Nangyari noon, gumawa siya ng semi-piesa, let's say letters dun sa Buster namin na yun. Na pinagawa sa kanya, nung crew head niya that time. Diba? Oo. Yun. Tapos, after niyang gawan yun, nagka-shit sila. Yun, maraming pakialam doon sa shit nila na yun kasi sa kanila nangyari yun, eh. Labas kami doon, hindi namin alam yun, di pa kami magkano no. So, yun, sa inyo yan, shit niya yan. After nun, nag-reach out si Lash sa akin. Tapos, tatlo silang nag-entry. Si Reyes, tsaka si Nisa. Si Lesig. Si Lesig, yun, shoutout kay Lesig, tol. Shoutout sa'yo. Tatlo sila nag-entry nun. Nag-chat sila sa akin ng parang, paano um-entry, di ba? Sumama, ganun. So, ako naman,
Hindi ko baga parang close na rin talaga tayo. Kasama namin, nasa isang gang kami na ito ni Lash Tol, kung kami naging mas close. Kaya kung baga sabi ko rin yung side ko sa kanya. Naintindihan ko naman siya, yung mga oras na yun, Tol, ayaw sila i-entry ni Ski. Kasi gusto niya, yung crew namin na UTX na time, exclusive lang for friends, high school schoolmates. Ayaw na nag-open sa ibang lugar. Kasi kami Makati, sila Manda eh. Manda kami doon eh. Kaso, at that time din, tambay na ako ng Manda noon. So, napapalapit na ako sa kanya. And then, ang nangyari noon, nag-reach out siya sa akin, gawa siyang entry. Eh, hindi pa rin ako ganun decision lang ako noon eh. Kasi kami yung majority active disc noon. Sabi ko sa kanya, gawa ka 5 buster. 5 buster na UTX. Sabi naman niya, sige, pwede ba yung entry namin, tsaka yung entry ni Lesik, tsaka ni Reyes, iisa na lang. Magtutulong na lang sila, sabi ko. Bahala kayo, basta buuin niyo yung 5. Putaw ng buster pa lang nila, ginawa nila, doon sa may gawa na, ginawa niya din. Yung may trophy nung kabilang crew, doon nila ginawa yung buster na yun. Tapos, baga tinapalan din namin. Oo, tinapalan nila yun. Sa kanya, ang point of view niya doon, gawa niya yun eh. Sa paano na lang niya gawa niya. Talaga ako na doon, parang, so yun. Hindi, alam naman kami alam. Alam din naman alam yan. Yun. Basta may personal issues din talaga na nangyari, which is respect ako doon kasi di pa naman UTX sila nun eh. Mga oras na nagka-shit sila nun eh. So nangyari, akala ata nung kabilang crew, binibif namin sila. Kasi nga, crew namin yung binaster nila eh. Tapos yung parang yung dating sa kanila, speech ako, ganun, parang. Kasi basta, nga nag-entry ako sa kanila, tapos may ganong issue, may ganong issue. ko talaga si Lightman. Tapos, ayun pa yung makulit nun, kinagabihan, ginawa nila. Yung crew na yun, nilagay nila yung crew nila, tapos nag-live sila sa Facebook, Tol. Yung live nila sa amin, nampoprovoke na sila sa status, men. Yung parang nakarating sa amin yun, may nag-send sa amin, gano'n. Actually kasi, hindi ako naka-follow kasi sa kanila dati. No, naka-follow sa kanila. Pero, way back, nung may mga event ng hindi pa rin ako aware sa mga crew nun eh, kasi parang kakabalik ko nga na sa scene. Pa ako noon, nag-entry pa ako sa iba't ibang crew. Isa rin sila sa muntik ko ma-entryhan na crew, men. Kumbaga nag-reach out din ako sa kanila si bundles namin eh, gano'n. Ayun, after time passes, cellphone lang din na wala, panis talaga eh. Panis talaga. Nyo, tumagal ng hanggang ngayon. Oo, yeah. Kumbaga may beat pa rin pero parang wala nang nangyayari. So yun nga, pinost nila. Gagi. Ayun. Parang marami nangyari, Tol. Tapos, mabot kami sa point na, keyboard warrior na yung nangyayari, Tol. Pumapalag kami sa, palag naman kami sa Okmed. Ito yung isa sa dahilan, bakit nasa UTX si Grab, yung ibang member nagkaroon ng panibago. Dahil din sa scene na nangyari na yun. Sa shit na yun, Tol, maraming benefit sa isa't isa. Kasi sila din naman naghakot sila ng mga oras na yun eh. Man. Pero yun sa akin kasi, damay lang din talaga ako doon. Simple. Actually, kasi lagi ko lang kasi talaga nakakasama ko. Di pa ako UTX noon, kuya. Tapos parang ganun nga na nakakasama ko sila mag-paint. Ayun talaga. Nakakasama ko sila mag-paint. Tapos dinami rin ako nung, yun nga, yung mismong yung ulo nga daw nila. Pinuno. Okay na ngayon na. Dinamay ako. Kulit. Tapos mga sinasabi niya naman kasi sa akin, yung kumbaga siya talaga yung gumagawa. Reflect lang to, reflect na sinasabi. Kaya nakakatawa lang din, tsaka natatawa lang din yung mga nakakakilala talaga sa akin. Simple. Kasi nga, siya naman talaga yung ganon. Tsaka kung iisipin, active na yung kumila, hindi pa active natin eh. Ang lakas nila sa pag nagkakitaan daw, babanatan daw, mga ganon, ang dami nilang shit. Simple. Ang tatapang sa FB. Tapos ngayon meron nangyari, may pinatuan silang gawa sa may PRC. Tapos may tropang nakakita sa kanila, may tropa nakakita sa kanila. Then nag-chat sa GC namin. Natawag kasi kayo, Tol. Natawag kayo. Naitawag kayo agad. Tol, sabi ko, Tol, merong pumapatong sa gawa nyo, ganito ganyan. Alam na namin. Ngayon, kinotak na ako ni Bright. May CCTV. Kinotak na ako ni Bright. Tignan mo yung gawa natin dito, baka pinapatungan na. Tapos ngayon, sakto. May mga tropa ako sa lugar namin na parang mga mga palaban din. Makukulit. Tol, sama kayo. Kasi madami daw ang kwento, 10. Kung papapahin kayo, kawawa ako doon, di naman ako Ngayon sinama ko yung mga tropa doon.
Pag-ikot ko, pinapatungan na yung gawa namin nito ni Blight. Tapos ako, tinignan ko muna yung pumapatong ng gawa ko eh. Tinignan ko muna kung sino. Tapos yun may basta may nangyari na nun. Okay na yun, may nangyari na nun. After that, may nangyari na. Yun, may nangyari na ganun. Ayun na, nagabanatan na. Naganap na. Tapos ayun na nga, ituloy na natin kasi, tangin ako eh. Tapos ayun na, tinignan ko muna yung tinignan ko muna yung gumapatong sa gawa ko. Ayun na yung binanatan ko. Tapos nagkatakbuhan na sila. Tapos hanggang yung bike nga, tsaka yung motor, nakalimutan na nila. Nasa biyahe kami na niskitol, pumapas kami sa motor. Layo namin eh, nasa Cubao kami na eh. Nagkapanatan na, tangina, hold up nga nangyari. Parang ganun eh. Kasi tapos umuwi na ako. Si Ski tsaka tong si Blight pumunta sa amin. Kami, kanapin pa natin, nandyan lang yun. Tapos may part 2 yun, sa may tulay na. Masaya na, Blight, ikaw. Napalo ng helmet, may sumabit sa taxi, may ilalaglag sa ilog. Tapos may lahat, ang inang kulit. Sa tol, ito hindi naman kami nananakit eh. Ayaw nga namin yun eh. Kasi, gusto namin art lang tol, para sa lahat to eh. Pero sila kasi kung mang down sila eh. sa pumisikal kasi kayo tol eh. May naunang pumitik eh. Diba? Sa akin tol, hindi kasi nila, mga nambabanta sila sa social media, pag nagkita-kita. Tapos nung binigay kami, binigay lang din namin yung mga sinasabi nila. O sige, ganito ba? O, ito. Sinimulan lang natin namin. Hanggang sa'yo na. Nagsimula na uminit lahat. Talagang pero nanahimik sila na after nun. Tol. Alam yun. Alam nila yun. Tol, alam naman na kung sino. Hindi na para sa mga sino nanalo doon. Alam na wala. Kahit ako. Sige, kami na nanalo. Kahit hanggang ngayon, tol. Kahit hanggang ngayon. Tama na. Alam naman, tol. Kaya uncle, yun. Alalik naman niya kung sino siya eh. Pinipicturean niya pa dati gawa namin eh. Mismo. Pinipicturean niya pa dati gawa namin. Sinisend pa sa amin. Tropa ko din naman talaga yun. Yung pinaka-pinuno tapos, nila. biglang, after nun, tropa din talaga. may shit na siya sa amin. Man. Si Lash kasi. Kailangan nila siya to. Pero sa akin lang, ang pangit lang din ng mindset nila na gano'n, na porkit nakakasama namin si Lash, beef na rin kami. Nakakuha na din namin. Sa tutusin, wala naman kami pakialam sa beef eh. Di nga nagkwento sa amin yan si Lash na kami nga pa dapat kay Lash natin. Wala nga kaming alam eh, na beef na ini-snitch daw eh, kasi di naman nagkukwento si Lash. Kapag sila lang nag-iisip na... Kasi ayun, dahil sa beef na yun, kung natin itangge, pare-parehas tayo nagkaroon ng crowd. Pare-parehas tayo lalong ginanahan sa graffiti, nagkaroon ng flame. Nagsipag. Hanggang sa may mga sumasakay ng iba, sali na sila. Mga dick ride. Tol, ganun lang, talagang... Ayun, as long as sumusuntok kayo, may susuntok pabalik eh. As long na may nagsisindi, may liliyab. Diba? Ganyan talaga. Eto mga tol, applicable sa lahat ng crew sa buong Pilipinas. Ano yung mga ma-advise nyo sa lahat ng crew na nag-start at tuloy-tuloy pa rin? Ikaw, Blight. Tol, enjoy mo yung ginagawa mo. Yun lang. Kasi, kung di ka nag-enjoy sa ginagawa mo, ano pong purpose yan? Ba't mo pa ginagawa yung bagay na yan, tol? Yeah. Kung pastime mo lang yan pero di ka naman masaya, hindi mo rin masasabing ganun eh. Kasi, ginagawa mo siya, binibigyan mo siya ng effort, tol. Tsaka hindi gaganda gawa mo, hindi mo lalagyan ng puso mo, tol, man. Yeah, ay, sige mo vandals yan eh. Pag wala kang puso, tol, balik mo vandals mo. Di ba? Balik mo letter mo, tol. Kasi wala ka sa concentrate. Yun, as long as may nakaka-recognize sa inyo, as long as masaya sa ginagawa mo, do it lang and do it all. Direct mo lang yan. Yeah. Lahat direct. Sa mga crew naman, men. Sa mga crew na sa mga crew na nag-start pa lang, anong masasabi niyo sa kanila na ma-advise na kung kailangan ba nilang mag-tulong-tulong, maging... ako ma-advise ko sa mga yon, mga bagong huwag kayong snitch. Number 1 rule na ng street yan, tol, huwag kang snitch. Aside from doon, alamin mo kung saan ka nakatayo. Alamin mo kung sino yung dapat na nasa bilog mo. Kung dapat mong ilaban pa yan pabalik, o dapat mo rin siyang i-let go, man. Kasi graffiti to eh. Sigurado ka bang pag nagkauli yan, hindi ka ituturo niyang katabi mo. Di ba? So, tol, parang naging lifestyle na ng buhay namin na magkakasama kami way back eh.
Kasi halos lahat simula pagkabata namin, kalahati siguro ng teenage life namin. Kami na to magkasama na kami. Kailangan nyo lagyan ng dedication. Tsaka kakupalan, minsan, record din yun tol Kasi kung wala kang ganun tol, di ka papalag. Wala ako, mahina ako. Hindi naman masama maging kupal basta minsan lang. Bago matapos lahat to, wala ba kayo masa-shoutout, mapopromote? Ano bang abangan namin sa UTX ngayong taon? Yun. Meron kaming upcoming event this 2025. Wala pang siguradong date, pero stay tuned. Tsaka, nawala ang page ng Unorthodox due to personal issues, pero stay tuned kayo sa amin, sa bawat isa sa amin. Maglalabas kami ng panibagong page, FB page, Instagram, siguro YouTube soonest. Yun, follow nyo kami doon. Yeah, kita sa event namin. So, may mga malalabas din kaming merch tulad nito. Tapos yung mga suot ng iba. Hintayin nyo lahat yan. UTX. Yeah, may mga merch lang ilalabas ngayong taon. Yeah. Shoutout sa lahat ng UTX. Mahal na mahal ko kayo lahat. Takinan nyo. Wala kayong mapapasalamatan, mga tropa, mga ano. Shoutout sa crew ko. MCD, BMT, at syempre, UTX. 131. Big shoutout, MCD. Yo, big shoutouts din syempre sa The Get Up sa pag-imbita sa amin dito sa karangalan na maging guest nitong segment ng Bandas Block. Syempre sa SB ko, sa lahat ng tropa sa Makati, Manila. Yo, kilala nyo kung sino kayo. Shoutout SB ko. Yes sir. Shoutout sa mama ko. Shoutout sa Hardway. Hardway, boys. Hardway. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa podcast na to. Unang-una sa lahat, maraming Salamat sa Get Up Hardware, sa mga staff ko, sa likod ng camera, si Okwa. Siyempre kay Gabe, maraming salamat. Nandito palagi si Gabe. Yeah. Pinaka-loyal sa lahat, man. Maraming salamat sa mga sponsors namin. Maraming salamat sa sponsor namin, Radio High, Daily Grind. Ano pa ba? Large Meal. Yes sir. Scream, Dr. Ink. Shoutout kay Dr. Ink. Shoutout to Dr. Ink. Tuloy mo lang, maraming laman yung utak ng batang yan. Yes, sir. May podcast kami ni Dr. Ink. Abangan nyo, baka sa April din to namin lalabas. Bago matapos ang lahat, follow nyo kami sa mga platform namin, The Get Up Hardware, sa IG, sa FB page namin, follow rin kayo, The Get Up Graffiti Hardware. Sa YouTube channel namin, mag-subscribe kayo. Yeah. Shoutout kay Kuya. Yeah, shoutout. Yeah! Big shoutout sa mag-shumay dyan sa labas. And huwag nyo kakalimutan mag-comment, mag-subscribe, mag-like sa video na to. Mag-comment lang kayo. Ito, pinakauna namin podcast na kasama namin mga crew. Mag-comment kayo kung sino yung gusto yung susunod namin na crew. Pagkatapos na itong podcast na to. Yeah. Maraming salamat sa lahat. UTX boys. Yeah. For Pantera in this pitch, UTX Worldwide. Yeah. Thank you. Bye!